This is why you need a leader na hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Sa panahon ngayon, napakaraming nangangako, pero kakaunti lang ang tunay na tumutupad. Kailangan natin ng leader na hindi natatakot kumilos, kahit mahirap ang sitwasyon. Si Isko Moreno, hands-on sa Divisoria cleanup. Hindi lang siya nag-utos, sumasama siya mismo sa paglilinis. Nagpapakita ng halimbawa sa lahat ng taga Maynila. Walang takas ang tamad sa Maynila. Noong mayor pa si Isko Moreno, biglang sumulpot siya sa Divisoria. Walang pasabi, walang media hype. Gusto niyang makita ang totoong kalagayan ng lungsod, hindi yung pinapaganda lang kapag may bisita. Nakita niya mismo ang tambak ng basura na iniwan ng mga vendor. Hindi niya pinalampas ang ganitong kapabayaan, dahil alam niyang kalinisan ay para sa lahat. Kaya, agad niyang pinaalis at sinuspinde ang mga pasaway na stall. Walang kinikilingan, basta't lumabag sa patakaran, may karampatang parusa. Bakit kailangan pa akong mag-inspeksyon? Tanong ni Yorme. Para sa kanya, responsibilidad ng leader na makita at maranasan ang problema ng kanyang nasasakupan. Simple lang, gusto niyang makita kung talagang sumusunod ang lahat sa tapat ko, linis ko ordinance. Hindi sapat ang report lang, kailangan makita mismo ng mayor. Hindi lang ito one time, umaga, tanghali, gabi. Kahit madaling araw, nag-iikot si Isko. Ipinapakita niyang walang oras o araw ang serbisyo publiko. Kay Yorme, walang palusot sa kalinisan. Lahat dapat sumunod dahil ang malinis na Maynila ay para sa bawat isa. Yan ang klase ng leader na kailangan natin, totoong aksyon, hindi puro salita. Sa mga ganitong hakbang, tunay na nagbabago ang mukha ng Maynila. Para sa mga susunod na balitang Pilipinas, huwag kalimutang mag-follow at mag-share.